context po ng Joshua chapter 5, ang nation of Israel po ay inalipin ng mga Ehipto sa loob ng 400 taon mahigit. At sa loob ng 430 years na sila po ay naging alipin, they just tried to survive day in and day out. Pag alipin ka kasi, wala kang karapatang magplano para sa sarili mo. Sinusunod lang nila kung ano ang order, kung ano ang instruction ng sumakop sa kanila. They cannot make their own appointment, they cannot make their own calendar. So in essence, ang nation of Israel, under the oppression of the Egypt, wala po silang stability for 430 years. Pero at salamat sa ating Panginoon, kasi totoo ngang ang Diyos, kapag nanalangin ka, dinidinig ka ng Lord. That when you're grown, reach the throne of God, hindi pwedeng hindi sumagot ang ating Panginoon. Kasi ang sabi po ng Biblia, pagkatapos po ang 430 years by the grace of God, diniliber po sila, pinalaya po sila ng Panginoon. Pero nung lumaya sila, alam kong excited sila. Nung lumaya sila, alam kong mataas ang expectation nila, sapagkat ang sabi ng Panginoon, pag lumaya na kayo, dadalhin ko kayo sa lupang pangako. But to their surprise, everybody say surprise, imbis na promised land, ang naratnan nila, wilderness, disyerto, ilang. Akala nila, 11 days lang ang biyahe, pero yung 11 days, inabot ng 40 years. What a delay. 11 days lang, inabot siya ng 40 years, at doon sa wilderness, habang sila'y nag-aantay sa mga pangako ng Diyos, ang kanilang puso ay puno ng instability. Things were uncertain. Wala silang pagkain, wala silang guaranteed na inumin, wala silang guaranteed na sisilungan. In fact, wala silang accurate na estimated time of arrival. In other words, nandun sila sa disyerto, hindi nila alam, darating pa ba tayo? Makakarating pa ba tayo? Paano ba tayo makakarating? At kapag uncertain ang sitwasyon, napansin ho natin na dahil po doon sa disyerto walang pure gold, so, sa pure gold, always panalo, sila always talo. Okay. Dahil walang pure gold doon sa wilderness, walang KFC doon sa wilderness, yung baon nila naubos, at pag naubos ang baon, nagsimula silang magutom. And guess what? Mula noon hanggang ngayon, pareho ang epekto ng gutom sa tao. Noon kasi, nung nagutom sila, nagreklamo sila, ngayon ba yung katabi mo pag nagutom, ganun din? Hindi lang nagrereklamo, pastor, galit na galit, gustong manakit. O kapag nakaranas ng gutom, gustong manakit. Why? Because the whole community of the nation of Israel, they grumbled before the Lord. Nag-complain sila, nagreklamo sila, pero dininig ng Panginoon ang kanilang panalangin. Ang sabi ng Exodus chapter 16, verse 11, the Lord said to Moses, I have heard the grumbling, pagrereklamo, hinaing ng mga Israelites. Sabihin mo, sa Jesus is alive, Kamanaba. At twilight, sa madaling araw, kakain kayo ng sanggipsal. And in the morning, you will eat meat. And in the morning, you will be filled with bread. And then you will know, because of the provision, that I am the Lord your God. Verse 13. And that evening, Kwek-kwek came and covered the camp. And in the morning, there was a layer of dew, hamog, around the camp. And watch this, verse 14. So when the dew was gone, so yung pagkain nagsimula sa hamog. Nung nawala yung hamog, nanganak ng pagkain. At ang sabi ng Biblia, when the dew was gone, thin flakes like frost. Everybody say that with me. Thin flakes like frost on the ground appeared on a desert floor.
All of a sudden, yung hamog parang naging cracker, parang naging Coco Crunch. At nung nakita nila, wala na sila makain, nung nakita nila na yung hamog naging crunchy, kinuha nila, continue reading, ang sabi nila, what is it? Highlight that part. They said to each other, what is it? Pag tinranslate mo yung what is it, sa Hebrew, is manhu. Nang ibig sabihin ay mana. So yung mana, Hebrew word siya ng isang tanong. Ano po yung tanong? What is it? Bakit nila natanong kung anong klaseng pagkain yun? Kasi ang sabi ng Biblia sa dulo, for they did not know what it was. Ibig sabihin yung pagkain na yun, although mukhang tinapay, mukhang crunchy, pero walang kaparehang pandikoko sa Pilipinas. Wala siyang kahalintulad sa Pilipinas, wala siyang kahalintulad sa kanilang bansa, kaya natanong nila ang kanilang sarili, ano ito? Pero yung bagay na sinabi nilang what is it, yung bagay na hindi pamilyar sa kanila, yon ang ginamit ng Panginoon para isustain sila sa loob ng 40 taon. I just want to remind each and every one of you, kahit hindi ka sigurado kung makakarating ka pa, hindi ka sigurado kung paano ka makakarating, ito ang sigurado. Even in the midst of uncertainty, your God is able to provide for you. Even in the midst of a wilderness, God is able to provide for you. This is a reminder for each and every one of us that God is able to provide. He is able to give you food even in the midst of uncertainty. And you know what? While I was rereading this text, I was reminded that this miracle na nagbigay ang Lord ng manna from heaven, ng tinapay from heaven, was no small miracle. This is not a one-day miracle. Hindi po ito basta maliit na milagro. Ito po yung klase ng milagro na tinatawag ko pong logistical impossibility. Bakit po siya logistical impossibility? Kasi po pag tinignan niyo po, ang bansang nilabas ng Lord sa Ehipto, halos 2 milyong tao po yun. Ilang tao po? 2 milyon. At sa 2 milyong tao na yon, never silang ginutom ng Lord sa loob ng 40 taon. Now, kung pakainin ko kayong lahat, wag na ho kayong umasa. Hindi ko kaya. Bakit kayo pa lang hindi na kaya? Imagine ninyo, almost 2 million people walang drive-thru, walang harina, walang raw material, walang refrigerator, walang palya. Pinakain ng Panginoon araw-araw. Sinustain ng Panginoon araw-araw. Para sa mga geek na katulad ko, imaginin po ba ninyo, 4 million kilograms ng pagkain araw-araw ang bumabagsak mula sa langit. 4 million. Hindi kailangan ng Grab driver kasi dinideliver at their doorstep. Hindi kailangan ng Food Panda kasi free delivery. Mula doon sa langit. 4 million kilograms. I-times mo po yan sa 40 years. Tens of billions of kilograms of food ang pinadala ng Panginoon para sila ay pakainin. Think about it. Walang ref, walang inventory, walang warehouse, walang emergency supply, wala silang supplier ng mantika, wala silang supplier ng import, pero never silang binigo ng Panginoon. Kasi alam nyo, kung ang Diyos makakalimot kahit isang araw lang, sigurado kong maraming magugutom at marami ang magko-complain. Pero ang Diyos talaga, hindi lang enough. He is more than enough. And what God supplied for them was enough for everyone to be fed. Think about this church. Sa loob ng 40 years, walang nireport na nagkaroon ng malnutrition sa disyerto. Walang malnutrition because your God is enough.
He is enough to supply for all our needs. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen? In fact, tayo po, no, mapalad na tayo pag umabot tayo ng 70 years old. Pero si Moses, nung namatay, 120, hindi humina ang kanyang katawan. Yung vitality ng kanyang katawan ay hindi nawala. Ito yung klase ng miracle na hindi lang nangyari ng isang beses. Ito yung klase ng miracle na araw-araw ginawa ng Diyos. Katunayan lamang mga kapatid na ang Diyos natin hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, because the God that you serve is able to provide in the midst of uncertainty. Think about this. Yang mana na yan, yung tinapay na yan ay paalala ng Diyos sa kanila. Kahit na wala kayo sa Egypt at nandito kayo sa disyerto, hindi nyo man makita ang physical presence ko. Yang mana na yan ay magpapaalala sa inyo, I am still here. Bago pa kayo dumating sa promised land, I am still here. Bago pa kayo magtayo ng inyong mga bahay, I am still here. Bago pa kayo magtanim ng inyong kakainin, I am still here. Hindi sila certain kung kailan sila makakarating, pero araw-araw silang binusog ng ating Panginoon. Come on now. Sino sa inyo makakapag-testify dito? Hindi kayo sure kung kayo'y mareregular pa sa inyong trabaho, o hindi ka sure kung meron ka pang trabaho after 6 months. Pero pinabayaan ka ba ng Panginoon? Ginutom ka ba ng Panginoon? Kinalimutan ka ba ng Panginoon? Ito po'y paalala sa atin na never tayong iniwan ng Panginoon, even in the midst of uncertainty. Hindi sila sure kung kailan sila makakarating. Ang pagkain nila araw-araw pareho ang menu. Pero hindi sila ginutom ng Lord. For 40 years, hindi lang pagkain ang pareho. For 40 years, ang Diyos nila hindi nagbago. And for 40 years, they've been through a lot of struggle. They've been through a lot of complaining. They've been through a lot of grumbling. But finally, everybody say finally. Finally, after 40 long years, they made it. They made it into a new territory. They made it to the promised land. But think about this. Ang sabi ng Biblia sa Joshua chapter 5, pagdating nila doon sa promised land, pagka-possess nila ng 500-year-old promise ng Lord kay Abraham, nung nakamtan na nila yung pinangako ng Diyos sa kanila. Ang sabi ng Biblia sa verse 10, nag-camp sila doon sa Gilgal on the plains of Jericho. They celebrated the Passover. Verse 11, the very next day, they began to eat unleavened bread, roasted grain harvested from the land. This is interesting, verse 12. No, everybody read, no manna appeared. Teka lang, ano nga pala yung manna? Yun yung thin flakes like frost. Yun yung pagkain nila sa loob ng 40 years. Yun yung hamog na nagiging crunchy. So every day, mayroong pagkain. Free delivery. But for the first time after 40 years, paglabas nila ng tent, walang mana. In fact, sa New International Version, ang sabi ng verse 12, the manna stopped. Huminto ang mana. Ulitin ko, huminto ang mana. Did you get it? Okay. Huminto ang mana. Try natin dito. Huminto ang mana. Okay. Huminto ang mana, pero hindi ibig sabihin huminto ang Diyos. Huminto lang yung mana, pero hindi huminto ang Diyos sa pagiging provider. Kasi ang sabi ng Biblia, kaya huminto yung tinapay kasi kumain na sila ng prutas. Ibig sabihin, hindi sila ginutom muna ng Diyos bago dumating yung prutas. Inantay ng Diyos, come on now, na makakain muna sila ng prutas bago hininto ng Lord yung mana. Okay. Okay. Yung mana ba blessing? Okay, ulitin ko po. Yung mana ba blessing? Yung prutas ba blessing? Parehong blessing, pero kanino nanggaling? Sa parehong Diyos.
So nagbago yung forma ng blessing, pero hindi nagbago ang Diyos sa pagpo-provide. Amen? Minsan tayo, na-frustrate tayo kapag yung bagay na inasahan mo, buong buhay mo, biglang hininto at inagaw ng Diyos. Na-frustrate ka na yung bagay na lagi mong ginagawa, bagay na dinependihan mong trabaho, negosyo na pinaglaanan mo ng buhay, all of a sudden, God took it away from you. And you thought that when God took it away from you, God is punishing you. But what if God eliminated that work, that business, that relationship, that method, not to punish you, but to prepare you for the new season? Kasi ang sabi ng Biblia, doon sa disyerto, mana ang kinakain nila. Pero pagdating sa promised land, upgraded sila. Kasi hindi lang sila dinala ng Lord sa bagong territory, hindi lang sila tumawid sa bagong season, hindi lang sila tumawid sa bagong taon, hey, Happy New Year, hindi lang sila lumipat ng bagong building, hey, come on now. Nung lumipat sila, nung nagkaroon ng transition, God has to eliminate the previous miracle to give way for the new. So, ibig sabihin, yung elimination, preparation pala talaga siya. Yung subtraction, transition pala talaga siya. So, kung si Lord ang nagtanggal, hindi siya kawalan. Ulitin ko, kung si Lord ang nagtanggal, hindi ka nawalan. Parang ayaw nyo mag-amen doon ha. Kinikila, natatakot kayo. Okay, natatakot. Ulitin ko lang. Kapag si Lord ang nagtanggal, hindi iyan kawalan. Bakit? Kasi yung Diyos na nagtanggal, the same God that fed them for 40 years, is also the same God that will feed them in the promised land. Magkaiba man ang forma ng pagkain, pero parehong Diyos. Hindi tinanggal ng Lord ang pagkain, binago niya lang yung forma. Yes, I understand. Yung mana na yan yung naging safety net nila. Yung mana na yan yung kanilang naging daily miracle. Yung mana na yan yung naging familiar sa kanila. Pero hindi sinabi ng Bible, winidraw ng Lord ang kanyang kamay. Hindi. Huminto ang mana, pero hindi ibig sabihin huminto ang ating Panginoon. Hindi punishment ng Lord yun, preparation ng Lord yun. So what if yung elimination is God's preparation for a new year? Halos masira yung ulo mo nung nawalan ka ng trabaho, pero what if yung pagkatanggal ng trabaho ay preparation ng Panginoon for the next season? Na nung nawalan ka, inakala mong inabandona ka ng Lord, pero ang totoo, nireposition ka lang ng Panginoon. Kasi God wants to prepare you for the new season of your life. Am I talking to somebody today, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw yung pinapatamaan ng pastor na ito. Bakit? Parehong blessing, parehong galing sa Panginoon. Pero nung nag-appear siya, magkaiba na yung kanyang forma. So ibig sabihin si Lord, nag-design ng isang miracle dito sa disyerto, pero pagdating nila sa Kanaan, sabi ng Lord, yung miracle nyo sa disyerto, iba na yung miracle ngayon dito sa Kanaan. Iba na yung miracle nyo nung nagwa-wander kayo sa desert, pero iba na rin yung miracle nyo kapag na-claim nyo na ang mga pangako ng Diyos sa inyo. Hindi nyo ako maintindihan. Siguro mas maiintindihan nyo ako kapag ganito. Sino sa inyo makakapag-testify na yung paraan ng Lord ng pagsusustain sa'yo noong 2019 ay ibang-iba sa pagsusustain sa'yo ng Lord sa 2026? Sino sa inyo makakapag-testify? Yes, amen? Pero di ba, minsan kailangang huminto, tanggalin, i-eliminate ng Lord yung ginamit niya noong 2019 to give way for a new thing that He is doing in 2026. Pero kapag lagi mong iniiyakan, masyado kang in love doon sa ginamit ng Lord ng 2019, nakalimutan mo na yata na masyado na tayong naging focus doon sa ginamit na paraan at nakalimutan natin na baguhin man ng Lord ang paraan, baguhin man ng Lord ang forma, pero hanggat kasama ko ang ating Panginoon. Come on now. Hindi ako pababayaan ng ating Panginoon. So iba yung pamamaraan niya, iba yung diskarte niya, pero ginamit ng Lord yun para mag-mature sila. Think about this church. I believe that's why this year is a year of stability, because God wants to grow your faith,
to deepen your faith to the Lord. Kaya kung wala ka pang link up group, join na link up group. Kung hindi ka pa part ng growth track, be part of our growth track. Why? Because these trainings, these small groups is helping us to strengthen our roots. Think about this. Ang mana ginamit ng Lord para pakainin sila sa disyerto. Tama? Are you still with me? What if, pagdating nila ng promised land, hindi huminto yung mana? Tinuloy ng Lord yung mana. Pero may prutas din. May prutas, pero hindi hininto ng Lord yung mana. What would have happened? What could have happened is this. Kung patuloy na sinesend ng Lord yung mana, kahit nandun na sila sa promised land, kung saan excited actually sila, hindi lang sa lupa, kundi sa pinoproduce ng lupa. Kasi if you still remember, kung Bible reader po kayo, nung nagpadala sila Joshua at si Moses ng espiya, nagdala sila ng prutas galing sa promised land, come on, at dinala nila, sabi nila, here is its fruit. Na-excite sila dahil sa prutas, ngayon kakainin na nila yung prutas na pinangarap lang nila before. So what if, sa disyerto kumakain sila ng mana, pagdating nila sa promised land, may prutas, pero may mana pa rin. If God allowed that to happen, na meron pa ring mana, never silang matututong magtanim. Never silang matututo na mag-antay. Never silang matututong mag-cultivate. Naaasa lang sila na araw-araw may provision. Nakakalimutan nila na gusto silang i-develop ng Lord to cultivate. That sometimes God will eliminate something in you kasi pang-bata yun. Pang-immature yun. Merong bagong forma. May bagong forma. Okay. Sino sa inyo dati, nung kayo po ay bata pa, yung nanay natin ang lagi nating inaasahan sa lahat ng bagay. Paghihingi ka ng baon, ma, pengin baon. Pagkakakain ka, ma, ano ulam? Ma, kakain na ako. Pagka 2 years old yung nagsasabi nun, ma, I want to eat. Ang cute eh. Ang cute pakinggan na, ang galing nung anak ko magsabi ng, I want to eat. Inglesero pa yung anak ko talaga. Pero kapag 40 years old na yung anak mo, wala pang trabaho, come on now. Tas araw-araw, nandun sa bahay mo nakahiga sa sopa, nagko-computer, at pag napagod siya, anong ulam? Ay, sigurado ko hindi ka makukyutan sa kanya. Maiinis ka sa kanya. Bakit mga kapatid? Kasi hindi na bagay sa kanya na sinusubuan pa. Kapag ba hindi mo siya pinakain, hindi mo na siya mahal? No. Gusto mo lang siyang i-empower, natindigan yung bagay na para sa kanya. Ganun ang ginawa ng Lord. Hindi ng Lord hinihinto yung mana kasi gusto kanyang parusahan. Kaya hininto ng Lord yan kasi gusto ng Lord matuto tayong magtanim. Na minsan ihihinto ng Lord na i-spoon feed tayo. Hindi dahil galit ang Lord sa atin, kundi gusto ng Lord na ikaw ay mag-mature. Yes, sa wilderness, araw-araw kang umaasa sa Diyos, pero sa Kanaan, ikaw na magtatanim. Sa wilderness, sabi mo, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Pero doon sa promised land, ang sabi ng Panginoon, I want you to become a good steward. Sa wilderness, ang Diyos ang nagpapadala ng pagkain. Pero dito sa promised land, binigyan niya tayo ng lupa. Because the same God who rained bread from heaven is the same God who released that fruit from the soil. But one miracle has to stop to give way for the new. Kaya pala ang sabi ng Isaiah 43 verse 19, see, I am doing, highlight that part, a new thing. Sino sa inyo naniniwalang God is going to do a new thing? Okay, let me rephrase. Sino sa inyo naniniwala that God is already doing a new thing? Pero tingnan nyo yung screen. Alam niyo kung bakit minsan hindi natin makita, hindi natin magawa yung new thing? Kasi hindi mo makita. Kaya sabi ng Lord, see. Kasi may ginagawa na siya, bulag ka pa din doon. Kasi masyado kang in love sa nakaraan, nakalimutan mo may bago nang binuksan ang Diyos. Kaya mauubos na lang yung oras mo, kakaiyak dun sa saradong pintuan. Pero lagi ko nga sinasabi, pag sarado na yung pintuan, wag mo nang iyakan.
Pero kapag binuksan ng Panginoon, huwag kang mag-hesitate pumasok. Kasi sigurado may inilaan ang Diyos na bagay para sa iyo. Amen? Do you not perceive it? Gia Kamanaba, God is doing a new thing. Bago na naman, yes. But do you not perceive it? Do you don't realize it? Do you realize it? God is doing a new thing. He is doing a new thing. Yung katabi mo, bago. Yung facility natin, bago. Hallelujah. Girlfriend mo, luma. Kasi nung nag-text yung ex, come on now. Yung mga text ng ex talaga na yan, distraction yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo na replyan yan. Bakit? He's doing a new thing. Because ang pag-ibig ng Lord sa atin, ano man ang season, hindi nagbabago. Ang pag-ibig natin, ang ng Lord sa atin, ano man ang season, hindi mauubos. Hindi huminto ang mana kasi wala nang supply sa langit. Sinabi ng langit, sorry, wala na akong mapapadala. No, huminto ang mana intentionally. God can still provide, but He chose to withdraw it because God wants to upgrade us into a new diet. Amen? Kaya pala sabi ng Lamentations chapter 3, the steadfast love of the Lord, it never stops. But His mercy, they will come, never come to an end. Wow. Sino sa inyo naniniwala mahal kayo ng Panginoon? Pero katulad ng relationship, naniniwala ba kayo ang love natin nagmamature? Alam nyo, lagi ko ito sinasabi pag nagkakasal ako. Pagka meron akong kinakasal, at 3 buwan pa lang silang kasal, at nakita mong sweet sila, walang nagtataka. Walang nagtataka, ba't ang sweet nyo? Walang nagtataka. Kasi dahil bago pa sila, expected mong sweet sila. Correct? Pero pag 35 years ng kasal, tapos sweet pa din, yun, magtataka ka talaga. Anong sikreto nyo? Kasi di ba minsan, sinasabi nga natin, may mga mag-asawa, minsan kami ni Jenny, sasabihin namin, ganyan din tayo dati, no? Magtitigal lang ng kote. Oh. Di ba alam ng lahat ng mga may asawa yan eh. Di ba alam ng lahat ng mga magjowa yan na 5 years na kayo. Alam niyo yun, di ba? Iba yung, kasi dati, ang interpretation mo pag mahal kayong kiniliti ka, parang feel mong mahal na mahal kapag kinikiliti ka. Feel mong mahal na mahal ka kapag tinext ka ng, kumain na you. Di ba? Parang uy, ang sarap naman nun. Kasi feeling mo, nung nagsisimula kayo, parang yung chemistry, grabe. Parang ramdam mo yung pagmamahal, compatible na compatible kayo. Alam niyo yung, makita mo pa lang yung picture niya, tumataas na balahibo mo eh. Kala mo, Halloween, grabe, nakakatakot. Kasi iba talaga. Alam mo, pansinin mo yung mga bago talaga. Grabe, naalala ko kami ni Jenny, panahon ng Sun Cellular kami. Hindi nyo na nabuti Sun Cellular? Nung mahina pa signal ng Sun Cellular, nakaganon ako sa bintana, makahanap lang ng signal. Willing mga awet para sa iyong minamahal. Pero, porke ba't hindi na ako nakaganon ngayon, hindi ko na mahal si Jenny? No. Mahal mo pa rin, nag-mature lang yung pag-ibig. Kasi sa totoong realidad ng pag-ibig, importante na yung communication. Ang mas importante, faithfulness. Ang mas importante, dedication. Sacrifice. Amen? So, hindi porket hindi mo na makita. Dati, pinagbubuksan pa ako ng pinto nito Ngayon, sinasara na yung pinto sa harapan ko Mahal ka pa rin siguro niyan. Ewan ko lang, not sure. Tanong mo kay Lord para sure. Amen? Hindi nawala yung pag-ibig. Madalas lang nag-mature yung pag-ibig. Kasi kung lagi ka lang mag-aantay ng paro-paro dito sa iyong tiyan, may butterfly in my stomach. Kung lagi ka mag-aantay ng butterfly in your stomach para lang masabi mo na mahal ka talaga ng tao, baka makalimutan mo at mamiss mong pasalamatan yung blessing na faithful pa rin siya sa'yo. Hindi ka niya niloko, hindi ka niya iniwan, hindi ka niya pinabayaan. Oh. Sabi mo sa katabi mo, love you. Hindi. Bakit? Nagbago ng forma, pero ang Diyos
nanatiling tapat noon, ngayon at magpakailanman. Bakit hindi porket nagbago ng pamamaraan, nagbago na rin ang ating Panginoon? Naniniwala ba kayo that if God did it before, He can still do it again? Yes. But most of the time, He doesn't do it the same way. He will do it again. But most of the time, not the same way. Do you remember a story nung mga bulag na pinagaling na Jesus sa Gospels? In fact, I can cite to you 3 blind men na pinagaling ng ating Panginoon nung siya po ay tao pa dito sa earth. You still remember sa Luke chapter 16, kung saan merong isang bulag na lalaki na nung narinig niya na si Jesus ay dumadaan, sumigaw siya, sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Pero pinahinto siya ng mga disciple at sinabi sa kanya, huminto ka, shut your mouth. But he shouted even more, Jesus, Son of David, have mercy on me. Nung narinig siya ng ating Panginoong Jesus, Jesus stopped sa kanyang paglalakad. Huminto ang ating Panginoon. Just think about it. The God who spoke the universe into existence, He stopped for a blind beggar. And if God can stop for a blind beggar, He can surely stop for you. Ang sabi ni Lord, what do you want for me to do to you? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi niya, Lord, gusto ko pong makakita. Look at verse 42. Jesus said, verse 42, anak, Luke 16. Sabi ng verse 42, Jesus said, receive your sight. Receive your sight for your faith. Receive. Ano daw sinabi ni Jesus Christ? Pakisabi po, pakilakas, highlight that part. Receive. So nagsalita si Lord. As sinabi ng Lord, tanggapin mo. For your faith has healed you. What happened next? Verse 43. Immediately. Oh, pagkasabi ng Lord, receive your sight. Immediately, he was healed. Sino sa inyo gusto yung ganyang klase ng blessing? Yung pag sinabi ng Lord, nanalangin ka, nandyan kagad ang sagot ng Panginoon. Kasi ang Diyos natin is a God of immediately. Our God is a God of suddenly. That suddenly, you got pregnant. Immediately, you have that promotion. Come on now. Amen? Sino sa inyo naniniwala, hindi man nagawa ng ilang taon, your God is able to accelerate things and immediately you have it. That when you rely on the Word of God, when He said, receive your sight, immediately, everybody say immediately, he was healed. Pero may kilala rin ako na isang bulag sa John chapter 9 naman, hindi immediately nangyari sa kanya. Kasi itong bulag na ito, lumapit din kay Jesus Christ, humihingi din ng kagalingan, but for some strange, slightly yucky reason, ang sabi ng Biblia, sa John chapter 9 verse 6, nung humihingi ng kagalingan yung contestant number 2, pangalawa na ito ang sabi ng Bible, after saying this, highlight this part, Jesus spit on the ground, made some mud. Everybody say, ew. With the saliva, saliva ng creator of the universe, okay na rin. And put it on man's eye. Teka lang, yung isang bulag, walang putik, walang dura. Pwede bang gawin uli ni Jesus yun? Receive your sight. Pwede naman Ba't may putik pa? Bakit kailangan pang putikan? Ba't kailangan pang magkaroon ng saliva? Kasi yung una, it is a miracle of declaration. Dineclare lang, gumaling na kagad. Pero dito sa pangalawa, may proseso ang miracle. May mga miracle na biglaan. Pero may mga miracle na may proseso. Okay. Humingi ka ng trabaho, okay. Humingi ka sa Lord, gusto ko ng extra income, binigyan ka ng trabaho. Pero pag di mo pinasukan yung trabaho, walang extra income. So you have to work hard. Okay. Sino sa inyo naniniwala, God is able to provide? I've seen that happen in my life.
Amen? Na minsan hindi ko pinagtrabahuan, ibinigay ng Diyos sa akin. Immediately I receive it. Pero may mga pagkakataon din naman na yung blessing kailangan mong iproseso. So, magkaiba ng paraan, pero parehong Diyos ang gumalaw. Nagbago ba ang Diyos? Hindi, nagbago lang siya ng technique. Kung ikaw ay addict sa method, addict sa nakasanayan, addict sa mana, nung si Lord gumagawa ng putik, sabi mo, Lord, wait, Lord. Nararamdaman ko may putik ka sa kamay mo. Kasi hindi siya makakita eh. I just realized. Nabalitaan ko yung isang milagro mo sa kapwa ko bulag. Nagsalita ka lang dun. Walang involved na dura, Lord. But ito may dura ngayon. Pwede niyo ba niya sabihin yon? Yes. Pwede niya sabihin kasi ginawa na ng Lord before. If God did it before, He can do it again. But not the same way always. And then may kilala ko, isa pang bulag. Iba na naman to. Pero may kasama rin putik. Ito naman makikita natin sa Mark chapter 8. Ito po yung bulag dun sa Bethsaida na lumapit din sa ating Panginoong Yesus. Pero ang sabi ng Lord sa verse 23, He took the blind man by the hand and led him outside the village. Everybody read now. Highlight this part. When he had spit on man's eyes. If you are listening, yung pangalawa, dumura din si Jesus. Pero hindi sa mata. Saan? Sa ground. Gumawa ng putik, nilagay sa mata. Nung etong contestant number 3 na, nararamdaman niya ng merong paparating. Lord, ano yan? Naalala ko dun sa nakaraan na, dun po yun sa baba eh. Hindi po sa taas. May involved na saliva, gross, pero teka lang, it was directly sa kanyang mata. Tignan nyo sumunod. And put his hands on him. Wala yan dun sa kanakaraan. And Jesus asked, do you see anything? Wala. And look at what happened. Verse 24. He looked up and he said, everybody read now, I see people and they look like trees walking around. So nakakita siya, pero malabo. So ano ginawa ni Lord? Verse 25, highlight this part. Once more, Jesus put his hands on the man's eyes, then his eyes were opened, and his sight was restored, and he saw everything clearly. Doon sa pangalawang contestant, nung nilagay yung putik, gumaling agad. Dito sa pangatlo, nung nilagay yung dura, may nakikita ka na, labo, Lord. Pero nakakakita po ako ng mga tao parang puno. Tinakpan uli ni Lord, nakakakita ka na, yes Lord, nakakakita na ako. So papansin nyo, yung isa instant, yung isa may proseso, yung isa progressive. Iba-iba yung method, pero pare-parehong Diyos. Paano kung in love ka sa method? In love ka sa sabi mo, Lord, nakita ko yung ginawa mo sa co-office mate ko. Gusto ko gawin mo rin yun sa akin. Mamimiss mo ang Diyos kapag nakatali ka sa miracle na ginawa ng Diyos sa ibang tao. Kasi may unique na blessing, may unique na pamamaraan, may unique na method ang Panginoon sa bawat isa sa atin. God is able to heal instantly, but God is also able to heal progressively. Hindi lahat ng miracle biglaan, hindi lahat ng miracle pare-pareho. Because kung si Jesus, pinapagaling niya ang lahat ng tao sa pare-parehong pamamaraan, baka ang sinasamba na natin yung pamamaraan at hindi na yung Diyos na nagpapagaling. Tingnan niyo po tayo mga Pilipino,
Dahil nakita nila si Katasyo nagpagaling. Lahat nagpuntahan kay Katasyo. Nakita nila yung puno, may itsura, parang si Jesus yun. Lahat nagpilahan doon. Yung isang tao nakakita ng hollow blocks, parang si Jesus to Lahat nagpilahan na doon, nilagyan na ng kandila. Tumingin, kumain ng cheese bread. Si Jesus to Nangungusap ka nga, Panginoon. Kung masyado tayong in love sa pamamaraan, mamimiss natin na ang Diyos natin, He moves in a mysterious ways. Nakakaiba ang pamamaraan ng Lord ng pagpo-provide. Kaya wag mong kainggitan kung paanong pinagpala ang iba. Kasi merong pamamaraan ng Diyos sa iyo. Maaaring sila through mana, ikaw through fruit, iba ang forma, pero parehong Diyos. Ang Diyos natin hindi nakabound sa isang template. Na hindi porket ganito ang filter, ganito ang blessing, ganito ang miracle, ganito na lahat sa lahat ng tao. No. God is not bound by one formula. Kasi kapag ang Diyos bound ng isang formula, yung pananampalataya natin, mechanical na lang. Paano ginawa sa iba? Baka ganun din ang gawin sa akin. Ang Diyos po natin hindi ATM. Na kapag pinindot mo ang tamang combination, may lalabas na pera. Minsan ang provision hindi darating bigla. Minsan may provision na 10 years darating. Minsan may provision na kailangan mong paghirapan at pagsikapan. But either way, gumaling ka man sa pamamagitan ng prayer o gumaling ka man sa pamamagitan ng doktor, parehong Diyos ang nagpapagaling. Kasi ang doktor, they can cure. But your God is only the one who can heal you, who will provide for you, and will protect you. Minsan babaguhin ng Lord ang method, pero ang mission pareho pa rin. The mission of this church, ever since day one, hindi pa ako nandito noon, I believe is the same mission na pinapagawa ng Panginoon sa atin, to go, to bear fruit, and to have our fruits remain. So I don't know who is this for. Kung huminto man ang mana, nawalan ka ng trabaho, nalugi ang negosyo, nawala ang relationship, huminto ang isang bagay na inasahan mo for many years, sabi mo sa katabi mo, don't panic. Don't worry. Ayaw kaguol, ayaw kabalaka sa Bisaya. Huwag kang mag-alala. Bakit? Kasi baka mamaya, masyado kang nag-e-expect sa ibabaw ng mana, wala pa rin Kasi for 40 years, doon galing lahat For 40 years, doon galing So, akala mo ngayon, doon pa rin galing. Kasi si Lord nasa taas Pero what if yung blessing na dating binibigay sa taas, sabi ng Lord, mali ang tingin mo. Check the ground. Because you might be standing on a harvest. Ang mana galing doon. Ang prutas galing dito. Pero parehong Diyos ang nag-provide. So I want to encourage our global family. Check the ground. Baka mamaya inaasahan mo, tingin ka ng tingin, linga ka ng linga sa iba't ibang pintuan. Iba't ibang bansa. Ma-approve lang yung visa mo. Ginawa mo lahat, nangutang ka kahit kani-kanino. Ma-approve lang yung visa na yan, makapagtrabaho sa ibang bansa. Kasi inaasahan mo, dito galing sa ibang bansa ang promotion. Dito galing sa ibang bansa ang financial breakthrough. Pero sabi ng Lord, kakatingin mo dyan, mapapahama ka. Tapos na si Lord dyan. Check your ground. Baka sa trabaho mo, doon ka pagpapalain ni Lord. Baka dyan sa business mo ngayon, yan ang gagamitin ng Lord. Baka yung relationships in your life ang gagamitin ng Lord to bring you closer to Him. Kung lagi ka naghahanap ng iba, wala bang iba? Makakalimutan nating ipagpasalamat yung mga bagay na nandun na pala tinutungtungan na natin. And I'm saying this to you not just prophetically, realistically. Because I am literally standing on a harvest. Harvest na hindi lang ako ang nanalangin. Harvest na hindi lang ako ang nag-sacrifice. Harvest na hindi lang ako ang nag-alay ng buhay. Napakarami pong tao ang nag-alay ng buhay, ng dugo, ng iyak, ng tulog para po mangyari ang nangyari po sa atin ngayon. But thanks be to God, parehong Diyos na nandoon. Hindi man nila iyon nakita ngayon. Pero gusto kong ipaalala sa inyo that all of us are harvest that the previous Christians, leaders, and volunteers have been praying for.
Don't think for a moment it was our skills, it was our ability. No, my friend, it is the Lord in the first place, because the same God that fed them, the same God that protected them, the same God that sustained them is the same God that is sustaining us today, healing us today, protecting us today, providing for each and every one of us. Check your ground. Baka mamaya, nakatayo ka na pala doon sa prayer request mo dati, hindi mo na naipagpasalamat. You are already standing on that harvest. Houses that you did not build. Wells that you did not dig. Vineyards that you did not plant. Dinat na nila, finish work na. Pagdating nila sa promised land, i-harvest na lang nila. Hallelujah. Wow. Kasi ang Lord natin is a God of the finished work. Katulad ng mga nag-e-expect na manganganak in the next few months. Wala pa yung anak ninyo, nauna pa yung kuna, crib, kesa sa bata. Nauna pa yung damit kesa sa bata. Bakit? Ayaw mo naman, nung anak ka na, tsaka ka palang bibili ng kuna. Nanganak ka na, tsaka ka palang bibili ng damit. So yung bata, literal, paglabas niya sa mundo, nakahanda na lahat. Hindi na siya bibili ng garta sa 7-Eleven. Hindi na siya ang magpupunta sa supermarket ng Pure Gold para bumili ng kanyang mga pangangailangan. Bakit? Always panalo eh. Bakit mga kapatid? Literal siyang darating sa isang finished work. I believe this is a great analogy, a great picture of what God has prepared for you. Wala ka pang mata, nakita na ng Diyos ang iyong sitwasyon. Wala ka pang kakayanang makakita, nakita na ng Lord kung gaano tayo karumi, kalayo. Hindi natin kayang abutin ng Diyos, pero Diyos mismo ang umabot sa atin. Ang mga Israelites, doon sa wilderness, pray sila ng pray, Lord, sustain us, Lord, sustain us, Lord, sustain us. Pero now that we are on a new season, now that we are on a new chapter, now that we have transitioned into a new year, our prayer might have changed. Dati, Lord, sustain me. Lord, heal me. Lord, provide for me. Now that God healed you, now that God promoted you, now that God blessed you, Lord, give me wisdom to handle the resource that you have entrusted to me. I believe that this is not just a year of harvest. This is also a year of wisdom. Kasi ang sabi nga ng Proverbs, wisdom is the principal thing. You need it, we need it. So that when we face this 2026, a year of stability, stability will only happen if we are able to hold on to Him who kept us alive. Kung nakakapit ka sa mana for so many years, sabi ng Lord, wag niyong kapitan yung mana na yan. Yes, binuhay kayo niyan sa 40 years, pero hindi kayo magiging bansa kung yan lagi ang kinakain ninyo. You need to learn how to build, you need to learn how to farm, you need to learn how to plant. Because marami sa kanila walang background sa agriculture. This was new to them. But this new thing is the thing that God promised to Abraham 500 years ago. And they were literally standing on a harvest and they don't know it yet. That's why I want to encourage the church. Open your eyes. God is doing a new thing. Don't just look up, look down. Check your ground. The harvest is literally under our feet. We just have to treasure it. Give me an eyes, Lord, para makita ko yung mga blessing na nilagay mo na. Buksan mo ang mata ko na makita ko lahat ng sagot sa mga panalangin ko 7 years ago. Because ang pinangako ng Lord sa Israel, promised land, hindi promised bread. Ang pangako hindi yung tinapay. Ang tunay na pangako, yung lupa. Yung tinapay, ginamit ng Lord para dalhin sila doon sa lupa. Pero ang tunay na promise, hindi yung tinapay. Ang tunay na promise, yung lupa. Bakit? Yung tinapay na yan aamagin. Yung tinapay na yan napapanis. Makakasurvive ka for a day or two, but it cannot sustain you. Pero ang prutas, itanim mo, tutubo, magbubunga,
ng marami pang buto na pwede mong itanim. Yung tinapay aamagin, yung prutas pwedeng maging gubat, pwedeng maging garden. Sabi ng Lord, huwag ka mag-focus sa temporary. It can be lost. It can be stolen from you. But when you focus on eternal things, nandun ang pangako ng Panginoon. And I remember Jesus Christ in John chapter 6, they have a problem. They had the problem. Nasa wilderness sila, nagtuturo si Jesus Christ mula umaga hanggang hapon. Nagutom ang tao. When they started to get hungry, ang sabi ng mga disciples, pauwi na po natin sila, Lord. Wala tayong ipapakain dyan sa 15,000 na tao na yan. Ano ang sabi ni Jesus Christ? Huwag nyo silang pauwiin. Pakainin nyo sila, ha? Lord, paano namin sila papakainin? Nakakita sila ng bata na merong baon na 5 tinapay at 2 ligo sardines. Kinuha nila, in essence, nilagay sa kamay ni Jesus, tinaas, ipinagpasalamat, minultiply ng ating Panginoon. And they were able to feed 15,000 people. But you know what the real miracle is? Not just that. What happened after that? Because what happened after that is that dahil gumawa si Jesus ng malaking milagro, gusto nilang gawing hari si Jesus right there and then. But Jesus withdrew himself. It's not yet time. Winidrew ni Jesus ang kanyang sarili. Sumakay sila ng bangka kasama ang mga disciples, kasama yung 12 basket na sobra doon sa miracle. Pagdating nila doon sa Sea of Galilee, naka-encounter sila ng bagyo. To cut the long story short, nakatawid sila sa bagong island. Bagong season. Bagong taon. Bagong building. And guess what happened? Yung mga gustong gawin si Jesus na hari doon sa kabilang isla, naglakad at tumakbo. Naunahan pa si Jesus. Nandun na. Nag-aabang sa kabilang isla. Pero they are not waiting for Jesus. They are waiting for His miracle. Kasi ang sabi ng Biblia, Lord, gumawa ka pa po uli ng milagro. They were not looking for relationship. They were looking for a miracle. And Jesus said, hold on a second. Hold on a second. No, you don't get it. I am that bread. I am the bread of life. What Jesus was trying to say, yung tinapay na yon na kinain nyo, lalabas yan mamaya sa likod nyo. Pero ito, na bread of life, ito ang pang-eternal. So kung nakafocus ka, miracle, 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 makakalimutan mo si Jesus na bread of life. Makakalimutan mo na ang Diyos ang nag-provide ng iyong pangangailangan. Church, I want you to wake up and realize this is never about the building, never about the blessing, never about the brand new year. It's all about His presence. It's all about your God. It's all about the Lord. So hindi, salamat 2026, salamat bagong trabaho, salamat sa boss kong mabait, salamat sa maraming pera ko, salamat talaga dyan, sana all.